Kaya ito po ang ating pag-aaralan, ang pinamagatan kong ang halimbawa ni Jesus. Ang istorya ay pamilyar, ngunit ang mga aralin ang ating susubukan na matutuhan sa araw na ito. Sapagkat ang kanyang halimbawa ay binigay para sa ating paggamit, para sa ating mga dumadaan sa mga pagsubok. Kaya basahin po natin ang Mateo 26, 47 hanggang 56. Nagsasalita pa si Jesus nang dumating si Judas, nakabilang sa 12. May kasama siyang maraming tao na may dalang mga tabak at pamalo. Isinugo sila ng mga punong pari at mga pinuno ng bayan. Bago pa sila dumating doon, sinabi ng taksil sa kanyang mga kasama, kung sinong hahalikan ko, siya, andakpin niyo. Nilapitan niya agad si Jesus at binati, magandang gabi po, Guro, saka hinalikan. Sinabi sa kanya ni Jesus, kaibigan, gawin mo na ang sadya mo. At siya ay nilapitan nila at dinakip. Bumunot ng tabak ang isa sa mga kasama ni Jesus at tinaga ang utusan ng pinakapunong pari at natagpas ang taengan niyon. Sinabi sa kanya ni Jesus, ibalik mo ang iyong tabak sa lalagyan. Ang nabubuhay sa tabak ay sa tabak mamamatay. Hindi mo ba alam na kung hihingi ako ng tulong sa aking ama, ay papadahlan agad niya ako ng 12 batalyon ng mga anghel? Ngunit paanong matutupad ang mga kasulatan na nagsasabing ito'y dapat mangyari? Binalangin niya ang mga tao at sinabi, ako ba'y tulisan? At naparito kayong may mga tabak at pamalo upang ako'y dakpin? Araw-araw nakaupo ako nagtuturo sa templo, ngunit hindi ninyo ako dinakip. Ngunit nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinulat ng mga propeta. Tumak sa mga alagad at iniwan siyang mag-isa. Mateo 26, 47 hanggang 56. Manalangin po tayo. Panginoon, nananalangin po kami na tulungan niyo po, unang-una ang nagsasalita na walang karapatan na mangaral, sapagkat sa pagsubok siya rin po ay mahina. Ngunit kami po ay naandito, hindi dahil kami malakas, ngunit dahil nga po kami mahina. Kami po ay nakikinig ng salita ng Diyos, hindi dahil sa kami ganap na banal, kundi gusto po naming mabanal. Kami po ay lumalapit na nagpapakumbaba. Sabi ng demonyo, hipokrito, sabi po namin sa kanya, ay totoo. Kaya nga po kami lumalapit sa Diyos na mawain, maunawain, mahabagin. Sapagkat kami po ay nakikinig sa inyong salita upang matuto at inyong mabago. Patawarin niyo po kami sa amin napakaraming kasalanan ng kakulangan ng pagtitiwala. Ihanda mo kami sa mga pagsubok na aming dinadaanan at dadaanan pa. Pinapanalangin ko aking mga kapatid na naandito ngayon, na dumadanas sa pagsubok, matindi man o hindi. Sana ang iyong ehemplo sa iyong matinding pagsubok na naandito ka sa mundo, na iyong dinanas ng bukas sa iyong loob para sa amin, ay aming matutuhan kung paano gayahin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito pong ating pag-aaralan ngayon ay ang ehemplo ng Panginoon. Ngunit marami po tayong mga makikitang mga karakter dito na masasabi natin na naging pahirap sa Panginoon. Pero dito, lagi kong sinasabi, pag nagkakaproblema ako, naaalala ko itong dinaanan ng Panginoon. At kung meron akong tendency na magreklamo sa Diyos, bakit ganon, Lord, sumusunod ako sa iyo, nagkakaproblema ako? Naalala ko, ang Diyos nga dumaan sa ganyan para iligtas tayo. So parang hindi na ako makapag-complain. Kasi yung Diyos na lumikha ng lahat, banal, bumaba para sa akin. At kanyang likas loob na dinaanan ng pagsubok para sa akin. Paano ko hindi tatanggapin ang mga pagsubok na hinahayaan niya rin sa aking buhay na may layunin? Ang pagsubok ay isang bahagi ng buhay Kristiyano. Kaya ito dapat pinaghahandaan. At ito nga po ang layunin ng ating pag-aaralan. Dito ang sentro, isa sa mga sentro ng pagsubok ng Panginoon ay ang
tao na katulad natin, tao na pinaka magbibigay sa atin ng kasakitan at ng pahirap, yung taong malapit sa atin. Di ba? Ang taong magbibigay sa inyo ng sakit, the person most able to hurt you is the person closest to you. Yung pinakamalapit sa iyo, yan yung merong kakayahan para saktan kang pinakamatindi. At dito, siya na nga, si Judas, isa sa mga disipulo. Pero dito makikita natin na sa napakatinding pagsubok ng Panginoon na nauwi sa kanyang kamatayan, makikita natin ang katotohanan ng pangako sa Pilipos 4:6 na nagsasabing, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Be anxious for nothing, but in everything by prayer and petition with thanksgiving, let your request be made known to God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Yan po ang pagkakaiba ng Kristiyano sa hindi Kristiyano. Kasi may nagtanong, pag naging Kristiyano ba ako, wala na akong problema? Ang sagot ng pastor, hindi lang problema, matinding problema. Di ba? Minsan. Pero ang pagkakaiba, ang Kristiyano, pag nagka-problema, yung problema niya may layunin. At pag siya ay natutong handlein yung kanyang problema na may pagtitiwala, merong mga pangako. Isa na nga doon ang kapayapaang hindi malirip, hindi mo maintindihan. Umiiyak ka pa rin, pero may lakas, may tiwala, at higit sa lahat, may gabay. Yan po ang punto ng ating pag-aaralan. Kasi kung Christian tayo, pero pag nagka-problema, yung ngawa natin, kasi lakas ng ngawa ng mga taong walang pag-asa at walang Diyos, ano ang silbi ng ating pananampalataya? Without faith, it is impossible to please God. At ito ang ehemplo ng Panginoong makikita natin dito sa ating mga talata. Una, sa ating 4 na obserbasyon, ang puso ng karamihan. Ang sabi sa verse 47, nagsasalita pa si Jesus, dumating si Judas na kabilang sa 12. Lagi pong inuulit yun. Wala sa Biblia ang sinasabihan na ito kabilang sa 12. Parang lalong idinidiin. Isa siya sa mga alagad. Wala nang ibang disipulo na tinawag na si Juan, isa sa 12. Hindi sila tinatawag na gano'n. Si Judas lang. Kumbaga sa parang ang mahal ni EJ, isa sa kanyang mahal sa buhay. Parang idinidiin, kumbaga sa sugat, binubuhusan ng asin. Isa sa 12. May kasama siyang maraming tao na may dalang mga tabak at pamalo. Isinugo sila ng mga punong pari at mga pinuno ng bayan. Ito pong maraming taong ito, maihahambing natin sa maraming tao ngayon sa pagturing sa Panginoong Hesus. Galit sila kay Hesus sa dahilang hindi nila maipaliwanag. Marami ngayon makikita mo kahit sa mga TV, lalong-lalo na sa Hollywood, galit sila kay Kristo. Alam mo kung bakit mo malalaman na galit sila kay Kristo? Galit sila sa mga matapat na alagad ni Kristo. Ang mga Christian, lalong-lalo na sa Hollywood, yung sa mga artista doon sa Amerika, pinagtatawanan ang mga Kristiyano. They are being mocked. So yung mga taong naninindigan sa mga katotohanan na mensahe ng Panginoon, ito ay kanilang binabastos, pinagtatawanan at tinuturing na parang kamangmangan. Kaya itong mga karamihan na sumama sa pag-aresto kay Jesus, karamihan sa kanila hindi nila kilala si Jesus. Pero parang nakisama lamang sila doon sa daloy ng nakararami. Sino ba itong maraming tao? Ilan ba ang umaresto kay Jesus nung siya'y dinakip? Alam niyo po ba kung ilan? Mahigit 1,000 tao. 600 sundalo mula sa Fort Antonius at 400 na mga Hudyo na mga kababayan ni Jesus. Na karamihan sa kanila ay hindi naman naiintindihan kung bakit gustong dakipin ng mga Pariseyo si Jesus. Na ang layunin ng mga Pariseyo ay para alisin si Jesus sa
eksena dahil mawawalan sila ng negosyo doon sa simbahan o sa kanilang templo. Ngunit katulad ngayon, nakararami, inaayawan si Jesus, hindi dahil sa alam na nila kung sino si Jesus o nabasa na nila yung Biblia o alam nila ang inaalay ni Jesus sa tao, kung hindi, ayaw lang nila kung ano ang hindi ipinagagawa sa kanila ng Biblia. Kahapon po, naando kami sa Makati, sabi nung anak ko tsaka nung misis ko, meron daw silang narinig nung sa kabilang lamesa. Sabi na nung mama, binasa ko yung Biblia, buong Biblia, para lang patunayan na walang Diyos. Tawag sa kanya, atheist. Binasa niya yung Bible. So, katulad noon, maraming tao ngayon na ayaw kay Jesus. Pagtatawanan ka, pag Kristiyano ka. At ito yung nakararami na umaresto kay Jesus. Na yung paglilitis kay Jesus ay isang moro-moro. Wala namang kasalanan si Jesus, pero ipinako nila. Bakit? Dahil sa paninindigan ni Jesus na ang kasalanan ay dapat ayawan. Maraming tao ngayon, tama o mali, basta apektado ang kasalanan nila, ikaw ay kanilang itatatwa. Sabi sa Juan 19, sabi mismo ni Pilato, iyaharap ko siya sa inyo upang malaman ninyo na wala akong makitang kasalanan sa kanya. Pero pag Kristiyano ka, representante ni Jesus, pag sinasabi mo, wag niyong gawin yan, masama yan, ito ang tama, ito ang gusto ng Diyos, magagalit sa iyo yung tao. Bakit? Sapagkat hindi nila gusto ang katuruan mo na minana mo lang sa Panginoong Jesus. Yung naririnig mo dito, subukan mong sabihin sa opisina mo na maraming pagano. They'll be mad at you. So yung umatake kay Jesus na nakararami, ay yan ang mga paninindigan nila. Hindi sila nag-iisip. Pangalawa, ang mga nakararami na umaresto kay Jesus, mahigit 1,000 tao, ay mga duwag. Kasi pinuntahan nila si Jesus nung gabi. Actually, nung unang panahon, hindi ka pwedeng umaresto ng tao sa gabi, dapat sa araw, para bukas ang pag-aresto sa kanya. Pero sila ay mga duwag. Dahil kahit walang kasalanan si Jesus, parang pinagkumpul-kumpulan nila. At yan ang unang pagsubok kay Jesus kasi itong mga taon to ay nakatira doon sa lugar kung saan maraming pinagaling si Jesus, marami siyang pinangaralan, marami siyang tinulungan. Pero nung sila ay naudyukan ng nakararami, binalingan nila si Jesus at kanilang gustong patayin. Gusto nilang tanggapin yung benepisyo na binibigay ni Jesus sa pagpapagaling, pagpapakain, pagpapalayas ng demonyo, ngunit nung yung katuruan niya ay naging epekto na sa kanilang pagbabago, bumaling na sila. At yan ang unang pagsubok sa Panginoon. Pangalawa, nakita natin ang puso ng karamihan noon hanggang ngayon. Pangalawa, ay ang halik ni Judas. Isa sa pinakamalapit kay Jesus. Ano nga yung posisyon ni Judas? Natatandaan niyo ba? Siya yung treasurer. Siya yung parang pinagkakatiwalaan. At siya pa ang nagamit na instrumento ng mga Pariseyo para siya ay arestuhin na hindi tama. Bago pa sila dumating doon, sinabi na ng taksil sa kanyang mga kasama, kung sinong hahalikan ko, siya ang dakpin ninyo. Nilapitan niya agad si Jesus at binati, magandang gabi po, guro, saka hinilaka. So yun yung senyas. Yun yung senyas. Kaya marami ngayon, pag yung kaibigan nila traitor, sabi yung halik mo sa akin, halik ni Judas. O yung isang asawa, alam niya, nagtataksil yung asawa niya, hi honey, halik ni Judas. Kasi humahalik, pero may katraidorang ginagawa. Sinabi sa kanya ni Jesus, kaibigan, gawin mo na ang sadya mo. At siya'y nilapitan nila at dinakip. Nasabi natin noong nakaraan na matagal naghahanap ng pagkakataon si Judas para maipagkanulo si Jesus. At ngayon nga, alam niya, at naaayon na rin sa kagustuhan ni Jesus, alam niya na pupunta na si Jesus sa Getsemani. Pero hindi niya hinuli si Jesus doon kasi naaayon yun sa kagustuhan din ni Jesus. Alam ni Judas na yung lagi nilang pinagmimitingan na lugar, pupunta nung gabi na iyon si Jesus. Kaya nagsama na siya nung 1,000 tao na kalaban ni Jesus. Sabi sa Juan, alam ng taksil na si Judas ang lugar na iyon.
sapagkat doon madalas magpunta si Jesus at ang kanyang mga alagad. Kaya nga po, yung taong pinakamalapit sa iyo, ang may pinakamalaking potensyal na ikaw ay saktan. Kasi alam niya yung galaw mo eh. Kaya minsan yung mag-aasawa, pag nag-aawa yan, o mag-aasawa ha, alam na alam mo kung saan yung sugat niya. Kumbaga, kung meron ng tama dito, gaganon mo pa, sasabihin, yung mga babae, sasabihin sa lalaki, kagaya ka talaga ng tatay mo! Sasabihin naman ng mga lalaki, at ikaw naman, kagaya ka at kamukha ka ng nanay mo. Di ba? Kasi alam mo na yung tatay mo, yun yung pinakamasakit na ikukumpara ka dun sa tao na nakakasakit sa'yo. Bakit nga ba ganon ang nangyari kay Judas? Si Judas kasi sumama kay Jesus kasi akala niya yung Mesaya na sinasabi ni Jesus na siya na nga, ay magiging hari. At pag siya ay naging hari, ano si Judas? Assistant, hari. Siya ang magiging Ministry of Finance, Prime Minister. Ano ngayon sinabi? Hindi, mamamatay ako at malamang pati kayo papatayin. Ha? Sabi niya. Kaya nagalit si Judas kasi ang gusto niyang Mesaya, ang gusto niyang Diyos, yung Diyos na mapagkakaperahan. Alam niyo, pinag-aaralan ko to, may aaminin ako sa inyo, huwag niyong pagsasabi, pakipatay yung video. Sabi ko, alam mo, EJ, minsan may pakahudas ka. Ay, totoo ho, kasi minsan, sabi ko, minsan, ang gusto ko lang sa Diyos, yung mapapala ko eh. No? Hindi yung maibibigay ko sa Kanya. Ang gusto ko, yung makukuha ko sa Kanya. Umaming ka, sabi mo sa katabi mo, umaming ka. Di ba? Marami sa atin, bakit tayo tumatawag sa Diyos? Lord, penge. Hindi yung Lord, natanggap ko na, ano bang maipaglilingkod ko sa iyo? Tumatawa kayo, pero totoo yan. Si Judas ganun. Kaya siya sumama kay Jesus ng 3 taon, kasi sabi niya, Lord, basta ako ha, sa Malacanang ako ha. Ako si Mar Rojas ha, Prime Minister of Finance. So nung sinabi ni Jesus na siya ay hahayaan niyang sariling, ginagawa na ngang hari si Jesus eh. Di ba nung pumasok siya ng Lunes sa Jerusalem? Hosana, Hosana, araw ng palaspas. Di ba? Hosana to the King, sabi niya, hindi. Nung nakita ni Judas yun, nagalit siya. Kaya, nanggigilait ang Judas kasi hindi niya nakuha yung inaasahan niya sa Diyos. Ngayon, huwag kang masyadong mamuhi kay Judas kasi lahat tayo merong killing na maging Judas. May tatanong ako sa inyo ha. Sino dito ang kahit sa isang buhay mo, hindi ka nagbayad sa jeep? Nakalimutan mo. Di ba sabi sa Bible, God knows who does? Wala sa Bible yun. Pero naiisip ko po dito, walang biro, mag-iingat tayo. Kasi yung palang tikwas ni Judas, hindi malayong mangyari sa ating bawat isa. If we are looking for a Messiah of money, a Messiah of give me, hindi yung a Messiah that you want to serve dahil iniligtas ka niya. Ang halik ni Judas. Marami sa atin, Lord, I praise you. Pag hindi binigyan ni Lord ng pera, Lord, ay something else you. Nagagalit sa Panginoon. Sa ating pagsubok, diyan hinahanap ng Panginoon ang tunay nating pagsamba. Ngayon, itong si Judas, dahil ipinagkanulo na nga niya ang Panginoong Hesus, dahil hindi siya nakakuha ng posisyon, hindi siya nakakuha ng gantimpala, hindi siya nakakuha ng pera, imbis na siya ay maglingkod sa isang tinatawag na manunupil. Ang sabi pa ng Panginoon, hindi ka magiging manunupil. In fact, ang aking mga disipulo, hindi manunupil, sila ay maglilingkod. Instead of a conqueror, you will serve. Di ba? Yan ang disciple ng Panginoon. Ayaw ni Judas. Kaya sabi ni Judas, ganun ha, ibebenta na lang kita. Pero pati yung pagbebenta ni Judas sa Panginoon ay kontrolado. At ito yung gusto ko makita nyo. Sa problema, sa para mga pagsubok, lahat yan disenyo ng Panginoon. Sabi sa Gawa, ang taong ito, si Judas, ang taong ito na ipinagkanulo sa inyo, ayon sa pasya at kaalaman ng Diyos. Si Jesus na ipinagkanulo,
ay ayon, ang pagkakanulo niya ay ayon sa pasya at kaalaman ng Diyos. Sa mulat-mula pa, anong sabihin ng mulat-mula pa? Before the beginning of time, yung kanyang pagsubok na ito ay tinakda na. May tatanong ako sa iyo. Hindi ba ang mga pagsubok natin, alam na din ng Diyos bago nangyari? Yung dinadanas mo ngayon, sa tingin mo, hindi alam ng Diyos na mangyayari yun? Alam niya yun. Kaya yung reaksyon mo, may tamang reaksyon. It was divinely planned and ordained. Kaya nga dito po sa mga pagsubok na ito na nagsisilbing ehemplo ang pagdaan ng Panginoon sa Kanya mismong pagsubok, ang dapat nating matutuhan kung saan dapat natin tandaan yung sinasabi sa Roma 8:28 na nagsasaad na alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. God works all things together for good. To those who love God, to those who accord according to His purposes. Alam niyo, habang sinesermon ko sa inyo to, nahirapan ako. Kasi, ang lakas kong sabihin, pero ang hirap gawin. Kasi pag nagka-trial din ako, ito talaga kailangan ipag-pray ko kasi yung emosyon, yung lakas ng loob, hindi kasunod ng pagdedeklara. Nakukuha niyo ba? Kaya hindi po ako nagsisermon sa inyo ng pababa. Nagsisermon po sa inyo, kapantayin niyo po ako. Sapagkat ang sinasabi ng Diyos, ang pagsubok ay kontrolado ko. Pero sa pakiramdam nating lahat, ang pagsubok parang out of control. Hindi po ba? That's why you pray. Lord, I know you're in control. I don't feel it, hindi ko nararamdaman. Alam niyo, yung emosyon at saka yung katotohanan, minsan hindi magkatugma yan eh. No? Kaya tayo, we are people of the Word. Ang Christian ay Christian na nagbabasa ng Bible kasi yung sinasabi sa Bible, madalas yan hindi mo nararamdaman. Hindi yan ka-align. Yan ang tawag sa pananampalataya. But all things work together for good. That's a promise. Kaya lahat ng problema ng isang anak ng Diyos ay kontrolado at planado at minsan ay regalo pa ng Panginoon. Sabi nga sa Santiago, yan ang magpapalakas sa iyo. Ano bang problema mo ngayon? Ano bang ginagawa sa iyo ng problema mo ngayon? Nagpapahina ba sa iyo? Kabaliktaran. Ito ang ehemplo sa atin ng Panginoon. Ang madlang tao na kanyang pinagsilbihan ng 3 taon. Pinagaling. Sobrang pagpapagaling na ang sabi ng Biblia, halos napalis ang lahat ng sakit. Ang Judas na kanyang minahal, dinisciple, dinigroup, ngayon ay ibinenta pa siya. Anong pagsubok mo? Ang pinakamatanting pagsubok, yung pagsubok na ang nananakit sa iyo, yung pinakamalalapit sa iyo. At yan na nangyayari dito sa ating Panginoon. At ang ginawa ni Judas, napakarami naman pwede niyang gawin upang ituro at ipagkanulo ang Panginoon. Pwede naman niya sabihin, o kaya yung tatapikin ko. Pwede naman niya sabihin, yung tinabig ko. Gusto pa, yung hahalikan ko. Wow, ang bigat. Di ba? Isipin mo yung best friend mo, ipapahuli ka sa hapon. Buhay pa si Boy nun eh. Yung makapili, di ba makapili, tinuturo. Imbis na ituro ka lang, hahalikan ka pa. Siya. Yung halik, phileo, kiss. Kasi yung halik ay, nung mga panahon na yon, merong mga tinatawag na antas. Merong halik na mababa ang antas, merong mataas na antas. Ngayon kasi dito, sa bagay dito mayayaman, nagbebeso-beso, di ba? Hi. Sa atin, hindi, high five lang tayo eh. Pero sa mayayaman, tsaka dun sa mga panahon na yon, may kiss. Yung aliping pinakamababa, ang hinahalikan, ito, totoo to ang hinahalikan, yung paa ng amo niya, hello. Yun. Tapos, yung mga medyo mataas na alipin, totoo po to, ni-research ko eh. Ang hinahalikan naman, medyo mataas siya na alipin, siguro para mayordomo, hindi paa. Ang hinahalikan niya, yung kamay. Ganun. Yung iba sa inyo, nakita ko, humalik sa pope eh. Nakita ko sa TV eh. Nakita ko kayo sa TV eh. Yung iba naman, yung medyo mataas pa dun sa level ng
ordinaryong alipin, yung kamay na gano'n, hahalikan mo yung kamay. So, depende sa ranggo mo, sa paa, sa likod ng kamay, at pag medyo mataas-taas ka na, kukunin mo yung palad. Ano? Tapos, yung iba naman ay yung laylayan ng damit ng kanilang amo. Ito yung kultura doon sa Middle East. Hanggang ngayon actually. Makikita mo sa TV, di ba? Meron nga yung mga Arabo, naghahalikan lips to lips eh. Pero yung halik sa pisngi, ito ay nakareserba para lamang doon sa mga pinakamalalapit na relasyon. At yan ang pinili na senyas nitong malapit sa Panginoon na si Judas. Ang pinaka nakaririmarim na gagawin niya ay ginawa niya sa pamamagitan ng simbolo ng pinakamalapit na relasyon. Ang paghalik sa pisngi ng kanyang guro. Kaya si Jesus siguro, alam ni Jesus yung ginagawa ni Judas. Bakit po natin pinag-uusapan to? Para maikumpara natin ang ating sarili. Ano? Kasi marami sa atin na traidor ng mahal sa buhay. Ito ang ehemplo ng Panginoon. Alam niyo ba si Judas, sa kahuli-hulihang sandali, binibigyan ni Jesus ng pagkakataong magbago. Sa kahuli-hulihang sandali, God was giving Judas a chance to change. Pero hindi niya ginawa. At ang awa ng Panginoon, dito sa kanyang dalamhating pinagdadaanan, ay hindi para sa kanyang sarili, kundi para kay Judas, na dahil lamang sa 30 pirasong pilak, ay ipinagkanulo ang anak ng Diyos. Ngunit sabi nga doon sa kasabihan, sa 30 pilak, hindi pinagkanulo ni Judas ang anak ng Diyos. Sa 30 pilak, ang pinagkanulo ni Judas ay ang kanyang kaluluwa. At ganun din sa atin. Pag ipinagkanulo natin si Jesus, na lumalapit sa atin, na nag-alay ng buhay niya para sa kabayaran ng ating kasalanan, ipinagpalit natin ang ating kaligtasan sa kahirapang nakaabang sa impyerno. Alam nyo si Judas, nasa impyerno ngayon. Naaalala niya hanggang ngayon yung sandaling iyon, 2,000 years ago, kung saan binibigyan siya ng pagkakataon ng Panginoon na magsisi. Pero hindi niya ginawa. Until now, Judas is in hell, remembering that night. At marami sa atin na ang tawag ay Christian, ngunit ibang Mesaya ang pinagsisilbihan. We will remember in hell kung hindi natin tututuhanin ng ating pananampalataya. Ngunit ang ating pinag-aaralan ay ehemplo ng Panginoon. Si Judas, tuloy yung word dito sa verse is yung tinatawag nilang intensified form of the verb. Hindi lang isang beses yung halik niya, paulit-ulit. Ito. Intensified verb. Ibig sabihin, paulit-ulit na hinahalikan si Jesus. Ang sabi ng mga theologian, hindi na alam ni Judas ang ginagawa niya. Kasi nung inabot na sa kanya ni Jesus yung tinapay doon sa Last Supper, sinapian na siya ng demonyo, natatandaan nyo? So he's out of control. Darating yung panahon na pagtanggi mo sa alok ni Jesus ng pagpapatawad, hindi mo na kontrolado yung sarili. At yan ang nangyari kay Judas. Ngunit, muli, sa nangyayaring ito, in control pa rin ang Panginoong Jesus. Sabi ni Jesus sa kanya, Judas, ipinagkakanulo mo ba ang anak ng tao sa pamamagitan ng isang halik? That was an attempt of Jesus Christ to change Judas. Sabi, Judas, alam mo ba ginagawa mo? Pwede ka pa magbago. Pwede ka pang magsisi. Nakikita mo bang ginagawa mo? Pinagkakanulo mo ang anak ng Diyos sa pamamagitan ng pinakamatinding senyas, ang halik sa kanya. Pero hindi na makuha si Judas. Ang sabi ni Jesus, iba na ang tawag, mapapansin nyo kung pag-aaralan nyo talaga, iba na ang tawag ni Jesus kay Judas dito eh. Ano? Ang sabi sa kanya, kaibigan. Ano? Yung kaibigan na malapit, ang tawag doon sa Grego, philos, pero dito, heteros. Dito, pag mga
magkakapatid dito sa CCF, tawag namin, brother. Ito hindi na brother. Ang tawag na sa kanya, pare. Iniba na ni Jesus yung tawag sa kanya dito. The Tagalog English word is the same, friend. Pero pag tinignan mo sa Greek, Jesus Christ called Judas by another name. Parang Pards, iba na, comrade. Binabaan na niya kasi nakikita niya na hindi na talaga magbabago si Judas. Ngayon, marami sa atin dumadaan sa ganyan at makikita natin yung mga taong binigyan natin ng pagmamahal, bumabaling sa atin. Pero sa Jesus, sa kahuli-hulihan, alam na niya, binibigyan niya pa ng pagkakataon. Si Judas ay isang ehemplo ng isang tao na masasabi mong nasa poder ng Panginoon, nasa simbahan, pero ehemplo ng hindi tunay na Kristiyano. So ito, ehemplo ng hindi tunay na Kristiyano itong si Judas. Pero ang tawag niya sa sarili niya, Christian, apostle nga ang tawag. Ano? Bakit? Ano ba ang mga senyales ng isang hindi tunay na Kristiyano na nagkikristyanuhan? Ang kanilang layunin sa pagtawag nila sa sariling sila'y Kristiyano ay selfish, motivated by self-interest. Pag may makukuha ko dyan, sasapi ako dyan. Pero pag hindi mo pinatalsik ang mga gobyerno Romano, pag hindi mo ako binigyan ng pera, pag hindi ako nagkaroon ng kapangyarihan sa pagpapailalim sa iyo, pag binigyan mo ako ng problema, pag binigyan mo ako ng pagsubok, pag binigyan mo ako ng mga hindi ka nais-nais na mga pangyayari sa aking buhay, itatatwa na kita. Kaya nung nakita ko to, sabi ko, minsan ganyan ako I don't love God when I have problems as much as I love God when I don't have problems. Hindi ba parang Judas yun? Pangalawa, ano ba ang tanda ng isang peking Kristiyano, hindi tunay? Markado ito ng tinatawag na hypocrisy. Ano sa Tagalog yung hypocrisy? Plastic. Hindi tunay. Nagsisimba, ang salita ay Kristiyano, pero siya pala ay damuhan sa gitna ng igos. Pag nakita niya na ang gustong ipagawa sa kanya ng Panginoon ay may halaga na, may sakripisyo na, makikita mo, nawawala na. Yan ang nangyari kay Judas Akala niya yayaman siya Yung pala, maghihirap siya. Akala niya dadali ang buhay niya. Yung pala, magsasakripisyo siya. So ang sabi niya, goodbye. Ipapakilo na lang kita. Tayo ba ganun? Alam niyo, aminin natin, kung hindi natin babantayan ang puso natin, ang layunin natin sa Diyos, ganun. Merong motibasyon na may pangsarili. Dapat yan, ikumpisal natin yan. Dapat sabihin natin, Lord, sana hindi ko paduguin ang iyong puso. Sana paglingkuran kita sa hirap at ginhawa. At yung mga peking Kristiyano na katulad ni Judas, at muli, wag po kayo ma-offend kasi ito pagsusuri nating lahat. No? Sa ating lahat to. Alam nyo, actually, kahit Christian, merong, ano ba sa Tagalog yung tendency? Merong parang killing na magkaganon Kaya lang ang Christian, nakukonvict sa salita ng Diyos at saka sa banal na Espiritu Santo. Kaya ganito ang ating pinag-aaralan. Pero yung tunay na Kristiyano ay hindi nagpapatuloy. Yung mga peking Kristiyano, nagsisimba, ngunit merong muli pangkasariling layunin. Yung iba kasi religious, maganda, parang gusto nilang matawag na relihiyoso. O kaya nagsisimba hindi dahil mahal talaga nila si Jesus o para paglingkuran o magsasakripisyo kay Jesus. Kung hindi, meron silang pampalubag ng loob. Parang yung mga nagpipinitensya, nakapunta na ba kayo sa nagpipinitensya Pampanga? Magaganon. Tapos, malinis na naman yung lalagyan nila ng kasalanan daw. Pag nagpinitensya, magpapako sa krus, pwede na ulit magkasala. To alleviate their guilt. Pero hindi talaga nila mahal ang Panginoon. So, ang madlang tao, si Judas na humalik sa kanya, dalawang aralin ang ating makukuha dyan. Unang-una, sana hindi tayo katulad nila. Pangalawa, makita natin na kahit ganun sila, minahal sila ng Panginoon.
At meron pa palang pangatlo. Nakita natin na ang Panginoon, diyan sa mga pagsubok na yan, sa mga nakapaligid sa Kanya, in control pa rin siya. Kahit napapaligiran ako ng mga traidor, ng mga Judas, ng may gustong sumakit sa akin, I trust God. Kasi dire-diretso lang siya eh. Hindi siya umatras eh. Pinapaatras na nga siya ng mga kalaban, ng mga disipulo niya eh. Sabi ng mga disipulo, Lord, hindi mo kailangang harapin yan. Lumaban na nga si Pedro, di ba? Dahil ayaw nilang maaresto si Jesus. Ngunit, tinanggap ni Jesus ang kanyang pagsubok. At yan ang pangatlo. Ang una ay ang puso ng karamihan, pangalawa ay halik ni Judas. At pangatlo, sa ating apat na obserbasyon, mababasa natin ang kapusukan ni Pedro. At ngayon naman, ang pag-aaralan natin, yung unang dalawa, no, yung karamihan at saka si Judas, hindi mga tunay na Christian yun. Ngayon, yung last 2 points natin, makikita naman natin kung paano tinuring ng Panginoon yung mahihina ng mga tunay na disipulo. Unang-una na, si Pedro. Marami sa atin para tayong si Pedro. Tunay na Christian, pero gegewang-gewang sa pananampalataya. Mapusok, mahina, mapagduda. Siya'y nilapitan nila, dinakip. Bumulat ng tabak ang isa sa mga kasama ni Jesus. At tinaga ang utusan ng pinakapunong pari at natagpas ang taingan niyon. Hulaan nyo kung sino yung nagtumagang yun. Si Pedro. At hulaan nyo kung ano gusto niyang tagain. Hindi ho tenga ang tinataga ni Pedro doon. Akala nyo ba tenga? Si Pedro, hindi sundalo yun. Ano si Pedro? Fisherman yan. Tinataga ni Pedro yung ulo. Umilag. Tinamaan yung tenga. That's Peter. Sinabi sa kanya ni Jesus, ibalik mo ang iyong tabak sa lalagyan. Ang nabubuhay sa tabak ay sa tabak mamamatay. Hindi mo ba alam na kung hihingi ako ng tulong sa aking ama, ay padadalhan agad niya ako ng 12 batalyon ng mga anghel? Doon ho sa version ni Luke, tinanong muna ng mga disciple si Jesus, Panginoon, ito na po yung huhuli sa inyo. Lalaban po ba kami? Meron tanong na gano'n na hindi pinakita sa Matthew. Pero doon sa Luke, hindi pa nakakasagot si Jesus kung lalaban ba sila o hindi, nakahugot na si Pedro at lumalaban na. Pero ako gusto ko maging si Pedro, di ba? Parang makikipagpatayan siya para sa Panginoon. Pero sinaway siya ng Panginoon. Marami sa atin ngayon, hindi nag-iintay sa instruction ng Panginoon. Kaya lalong napapahamak. Bakit ba itong si Pedro napakatapang? Wala din dito sa Matthew, pero sa Lucas, sa Juan 18, nung hinuhuli na si Jesus, tinanong, sino si Jesus? Sumagot siya, ako nga, nabuwal lahat yung 1,000. Yun na nangyari doon. Kaya si Pedro, malakas na loob, wow, ang powerful ni Lord. Kaya nung tumayo, laban siya. Kasi nung tinanong nila, sumagot si Jesus, egomai, I am. Yung 1,000 na yon, according to the version of John, nagtumbahan. Yung kapangyarihan ni Jesus ay lumabas. At sasabihin ko sa inyo kung bakit nagpakita ng ganong kapangyarihan si Jesus mamaya. Kaya ito si Pedro, lumakas ang loob, wow, ang lakas, laban na. Pero sinaway siya ng Panginoon. Ngayon, ang lesson po dyan, tayo mga Kristiyano, hindi dapat palaban. We have to wait for God's instruction. Kaya yung mga verse na nagsasabing love your enemy, hindi natin gusto yun eh. Gusto natin, taga your enemy. Diba? Gusto natin yung mga lex talionis, an eye for an eye. Pero karamihan, ang sinasabi ng Panginoon, ang pamamaraan ko, hindi nyo pamamaraan. Huwag kayong sugod ng sugod. You wait on the Lord. You trust God. Ngayon si Pedro, siyempre, mas gusto ko siya kaysa kay Judas. Ano? Pero si Pedro natawag na demonyo ng Panginoon. Di ba? Nung sinasaway ni Pedro si Jesus na wag pumunta sa krus, sabi niya, get thee behind me, Satan. Di ba? So ang mapusok na Kristiyano, minsan nagagamit ng demonyo na hindi niya nalalaman. Karamihan sa atin, hindi naghihintay sa instruksyon ng Panginoon, sugod na sugod. Pero dito makikita muli ang ehemplo ni Jesus. Napaka-pasensyoso niya sa atin.
Ito, sumugod ang Pedro. Katulad din natin. Kaya minsan, yung pagsubok natin, hindi natatapos kasi, hindi natin natututuhan yung lesson kasi, sinasabi ni Lord, wait! Tayo naman, attack! Sabi ni Jesus, doon sa version ni Juan, dito sa pangyayaring ito, ang kaharian ko ay hindi sa daigdig na ito. Kung sa daigdig na ito ang aking kaharian, ipinakipaglaban sana ako ng aking mga tauhan at hindi na ipagkanulo sa mga Hudyo. Ngunit sa daigdig na ito ang aking kaharian. So dito sa ehemplo ng pagsubok ng Panginoon, makikita natin na we have to wait on God. Ang problema ni Pedro, imbis na nanalangin, humingi ng instruction, anong ginawa niya? Natulog. Kaya nung nangyari na ang pagsubok, sumugod ng alanganin. Marami sa atin, hindi nananalangin, hindi nagbabasa ng Bible, nagbabasa na lang ng Bible, nananalangin na lang pag nasa gitna na ng problema. Kaya yung signal from heaven, mali-mali. You must pray and read the Word of God before the problem. Kaya nga sabi ng Panginoon sa kanila, manalangin kayo, watch and pray. Sabi ng Panginoon sa Mateo 26:53, hindi mo ba alam? Kung hihingi ako ng tulong sa aking Ama, ay padadalhan agad niya ako ng 12 batalyon ng mga anghel. Because we don't pray, hindi tayo nananalangin, hindi tayo nagme-meditate in the Word of God. Pag nagkaroon ng problema, hindi natin alam ang gagawin at yung gagawin natin mali-mali. Sabi niya, hindi mo ba alam kung ano ang kakayahan ng kalangitan? Mali ang signalis mo. Kung gusto ko ng tulong, hindi dadaanin sa maliit mong tabak. Kung gusto ko magpadala ng 12 batalyon ng mga anghel, gaano ba karami yung 12 batalyon ng mga anghel? Okay? Yung isang Roman legion, legion, yun yung batalyon. One Roman legion, ito po ay katumbas na 6,000 sundalo. So 1 legion is 6,000 soldiers. So 12 legion, 12 batalyon is how many? Galing nyo sa math. 72,000 angels. Sabi niya, kaya kong tumawag ngayon ng 72,000 angels. Pag may problema tayo na hindi tayo humihingi ng instruksyon sa Panginoon at nangunguna tayo na katulad ni Pedro, hindi natin alam yung gustong gawin ng kalangitan. Nauuna tayo. Gaano ba kalakas ang 72,000 anghel? Doon po sa Ikalawang Hari, 19:35, isang anghel pumatay ng 185,000 Assyrian in one night. One angel. So, yung sinasabi ng Panginoon na kaya niyang tawagin na 72,000, one of which can kill 185,000 Assyrian troops in one night, kayang-kayang burahin yung 600 Roman soldiers na umaaresto kay Jesus. Pero sabi niya, hindi ganyan ang laban eh. Easy ka lang. Intay ka lang. Dito po relate ako kasi ako masugod ako eh. Gusto ko sumusugod. Sugod mga kapatid. Kaya maya sabi ni Lord, sumugod ka eh. So hindi mo nakita yung action ko. Hindi mo nakita kung paano ko sosolve yung problema. Sumugod ka, hindi ka nakapag-intay eh. So sinaway ng Panginoon si Pedro. Sabi niya, paano matutupad sa kasulatan, ang mga kasulatan na nagsasabing ito'y dapat mangyari? Ito yung sinasabi ko. Sa lahat ng pagsubok, God has a plan. Ano bang problema mo ngayon? May plano ang Panginoon dyan. Hindi katulad ng mga non-Christian, ang problema nila, resulta lang yan ng kasalanan. Sa atin, a Christian, every problem that the Christian has a potential benefit. May potential na benepisyo. Kung tama ang iyong responde na nababalutan ng panalangin at pagdadasal at pagbabasa ng Biblia, sumugod ka. Tinagpas mo si Malchus. Si Malchus yun na ganun. Inahitan mo. Sabi, la disgrasya. Alam ng Panginoon na mangyayari ang paghuli, pagpapako at pagpatay sa Kanya. Doon pa lang sa awit, hundreds of years before, sabi niya, lubos ako nagtiwala. Ito yung messianic prophecy through the
King David sa Psalms. Lubos ako nagtiwala sa tapat kong kaibigan. Kasalo ko sa tuwing karamay sa anuman. Ngunit ngayon lubos siyang nagtaksil. Hundreds of years, there was a messianic prophecy na dadakipin ang Messiah. Ikaw, yung problema mo ngayon, ayan o, katabi mo, tingnan mo, di ba? Alam ni Lord yan. Bago pa mangyari yan, He knew, and there is a specific response. Merong responde dyan na dapat. At merong responde dyan na hindi dapat. Ano bang ginagawa mo? Yung dapat o hindi dapat? Malamang, hindi dapat. Kasi katulad tayo ni Pedro, hindi naghihintay, sumusugod. We don't wait on the Lord eh. Di ba? Hello? Baka ako lang. Ako lang ba? Lahat kayo mapagpasensya, mapagdasal? Hindi. And we miss the blessing. So si Pedro, boasted too loudly, nagmayabang ng malakas, prayed too little, nanalangin ng masyadong kokonti, slept too much, masyadong natulog ng mahaba, and acted too fast, masyadong umaksyon ng masyadong mabilis. Sobra sa yabang, kulang sa panalangin, sobra sa tulog, sobrang bilis sa aksyon. Oh, sabi mo, grabe si Pedro. Grabe ka, kasi ganyan ka rin eh. Hindi ba ganyan din po tayo? Tandaan nyo, pagdating sa Getsemane, sabi niya, manalangin kayo. Okay, diyan pa po ba kayo? Baka iisip nyo, nasa Alabang Town Center na. Ako sapul ako dito eh. Ako kasi, I'm a man of action. I'm an action star. Hindi. Para, di ba? Parang si Fernando po Jr., makita pala yung ganun tayo eh. Imbis na, wait and pray. Kasi parang yung prayer, parang it is quiet resistance eh. Parang passive. Di ba? Parang wala nangyayari. Kaya, dapat nakaupo ko dyan kasi this is a lesson for me. I don't pray, I don't wait, I charge. Pero alam mo ang ibig sabihin nun? We trust ourselves, we don't trust God. That's the lesson to Peter. Pero ang example ni Lord, muli sinasabi ko dun sa pagbubukas ko kanina, lahat ito pinapakita, hindi lamang para ikwento yung pagkaka-aresto at pagkakapako sa krus, pero merong operational training para sa mga Kristiyano na ipinapakita dito ang Panginoon sa ating lahat. Sabi sa Juan, ibalik mo sa lalagyan ng iyong tabak, dapat kong danasin. That is how we should deal with our problems. Dapat kong danasin to. Walang problema akong dinadaanan na hindi ko dapat daanan na may pagtitiwala. Ang hirap sabihin. Sa totoo lang po. Ang daling isermon, ang hirap gawin. But you should pray, Lord, help me to accept my trials with faith. That's a good prayer. Napakagandang panalangin. It's an honest prayer. Hindi yung, alam naman ni Lord yung iniisip mo plastic ka. Lord, kayang-kaya ko yan. Sige Lord, tirahin mo lang ako. Pero, yung pala, aminin mo Lord, hindi ko kaya, help me to trust you. Yun ang dapat ginawa ni Pedro. At anong ginawa ng Panginoon? Ang ginawang sumunod ng Panginoon, katulad din ng ginagawa niya sa atin. Pag sumugo tayo ng alanganin, nasira ang plano, ginagawa ng Panginoon, hinihilom niya. Yung mga winasak ng mga pagsugod natin. Sabi sa Lucas, yung version ni Lucas, kaagad, tinaga ng isa sa kanila ang alipin at ang pinakapunong pari at natagpas ang kanyang taenga. Sinabi ni Jesus, tama na yan! And in the only instance of Jesus healing a fresh wound, ito lang dito lang makikita mo sa Biblia kung saan instantly yung fresh wound, yung sugat na sariwa, pinagaling instantly ni Jesus. Dito mo lang makikita. Ang sugat ay kaagad ring naghilom. Anong ginawa ni Jesus? Sabi niya, Marcos, pulutin mo. Pulutin mo yung tenga mo. Ano yun, Lord? Pulutin mo yung tenga mo. Ano ka niyo, Lord? Sabi ni Pedro, Lord, hindi ka marinig niyan. Pinutol ko ng tenga niyan eh. Hindi pa, wala po sa Bible yun. Dagdag ko na yun. So, kinuha ni Lord yung
Kinuha ni Lord yung tenga, binalik. Ngayon. So, karamihan din sa atin, pag sumugod tayo ng alanganin, sabi ni Lord, si EJ talaga. Pero mahal ako niyan eh. Si EJ, ano yan? Mapangahas. Mahinang ulo. Ano? Paulit-ulit kasalanan yan, pero mahal ako niyan. You know, I think a Christian na nakikinig sa salita ng Diyos, natutuwid, ganyan siya eh. And this is the example, anti-aga. Anti-aga ni Lord sa mga disipulo. This is the example of Christ to us. At the same Jesus Christ with the disciple is the same Jesus Christ who is your Lord now. Nandiyan pa ba kayo? Huli sa lahat, ang hina ng mga alagad. So napag-usapan natin, ang dalawang kalaban at nagpasakit sa Panginoon, ang karamihan, si Judas, tapos yung mga tunay na disipulo na mapusok, si Pedro, at huli sa lahat, ang mga alagad niya. Na lilisan na ang Panginoon. Iiwanan na sa kanila ang simbahan. Sila yung mga apostol, sa kahulihan ng sandali, mahihina pa rin. Parang tayo, di ba? Sa atin iniwanan ang simbahan, ang naghahawak ng katotohanan ng magliligtas, iniwanan sa ating mahihina. Ngunit siya ay hindi lang iniwan sa atin, tayo inaaruga niya. Binalingan niya ang mga tao at sinabi, ako ba'y tulisan at naparito kayong may tabak at pamalo? Araw-araw nakaupo ako, nagtuturo sa templo. So sabi niya dun sa mga karamihan tao, dinadakip niyo ako ng illegal. Naandun ako, nakikita niyo ako, kaya niyo ako hindi dinadakip kasi illegal itong pag-aresto niya sa akin. Ngunit na mangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinulat ng mga propeta, tumakas sa mga alagad at iniwan siyang mag-isa. So ito, isa pa to sa nakasakit sa Panginoon. Iniwanan siya ng mga disipulo na ilang sandali lamang sinasabi, we will never leave you. Sabi pa ni Peter, I will die for you. Ayun, kumaripas ng takbo. Pero sabi niya, mangyayari lahat to. Kaya makikita mo yung katatagan ni Jesus dito. Na, paulit-ulit ko sinasabi sa inyo, example sa atin. Pag may problema, pag antindi ng nananakit sa atin, iniwanan na tayong lahat, sabihin mo, ito hawak ni Lord ko. Kasi ito yung dapat nating punahin dito sa aksyon ng Panginoon, sa kanyang passion. Lagi siya nagtitiwala, lagi siyang kalmado. At pag ikaw nagbabasa ng salita ng Diyos, pag ikaw'y mapanalangin, para kang si Daniel, para kang si Jesus, sa gitna ng pagsubok, sa gitna ng lungga ng mga leon, you will have peace that surpass all understanding. Bakit? Aral ka eh. Matatandaan mo. Yung lesson sa Bible, ang Panginoon, nung dinakip siya, Diyos siya, paulit-ulit niya sinasabi, nakatakda to. Itong pag-iwan sa kanya ay kanyang hinulaan. Sabi niya sa Mateo 26:31, ilang oras na ang nakararaan. Sa gabing ito, ako'y iiwan ninyo. So, handa siya. So, pag sinabi ng Bible, Koy, Christian, count it all joy, ituring mong isang kagalakan na dumanas ng pagsubok. Handa ka. Papatayin ko ang pastol at magkakawatak-watak ang mga tupa. So, handa siya. A Christian must be prepared. Paano magiging handa ang Christian? Read the Word of God and pray. Pagdating ng problema, na darating. Okay? Hindi, ang tanong may darating bang problema? Kung hindi, kailan dadating ang problema? Tama ba, mali? Kung wala kang problema ngayon, sabi nga sa Alabang Town Setter, Movie Theater, coming soon. Coming soon. At a theater near you. Dadating siya. Paano ang paghahanda? Read your Bible. It's preparation for battle. Pag sinabi ni Lord sa kanila, watch and pray. Watch. Read the Bible. Pray. Ngayon, napakadaling pulaan ang mga disipulo. Pero kung ikaw ay magiging tunay sa iyong sarili, ilang beses na ikaw'y nanahimik pag napupulaan ng Panginoon sa opisina. Ilang beses na tumahimik ka.
na kung saan ang mga kautosan ng Panginoon ay pinagtatawanan. Ilang beses na hindi mo pinagtanggol ang pangalan ni Jesus sa gitna ng mga pagano. Ilang beses na dapat kang magsalita ng tama, pero ang mali ay iyong hinayaan. Kanina, ang sabi natin, yung mga marka ng mga peking disipulo. Ngayon naman, papakita ko sa inyo ang marka ng tunay na disipulo pero depektibo. At yan tayo. Tunay pero 295. Ibig sabihin, tunay ka pero mahina, depektibo. You're tunay but you're only 295. Mumurahin, pinalalakas pa, pinamamahal pa. Okay? 4 na karakteridad ng mahinang disipulo. At lahat tayo ito. Dahil alam na naman natin ang sagot dito, pero para maanalisa natin. Unang-una, hindi handa. Laging tulog. Imbis na manalangin, tinutulugan ng problema. Alam naman natin dapat nagdi-devotion sa umaga, pero tinutulugan ang dapat i-devotion kasi nanood ng mahabang TV ng soap opera kagabi. Ng Flor de Luna, Marimar, alas 12 na nanonood ka pa ng Marimar. Alam mo na naman ng huli nun. Imbis na matulog ng maaga, para sa gabi, nakaka-watch sa umaga, nakaka-watch and pray early in the morning. So tulog. Yan ang unang senyales ng mahinang disipulo. Pag hindi ka nananalangin, hindi ka nagme-meditate on God's Word, sigurado, pagdating ng problema, Kaya sabi nga ng Panginoon paulit-ulit, bago sa arestuhan, magbantay kayo, manalangin. Watch and pray, lest you enter into temptation. Pangalawa, mapusok. Hindi natin makita sa perspektiba ng Panginoon ang sitwasyon, kaya mapusok. Hindi mo natatandaan si Daniel, hindi sumagot. Nag-intay. Yung kanyang 3 kabarkada, ni Daniel, si Daniel, paborito ko kasi yun. Misak, Shadrach, Abednego. Sabi nila, hindi kami susunod. Kahit kami isunugin. Pero pag alam mo yon, maninindigan ka. Hindi ka magiging mapusok. Pangatlo, walang tiyaga. Kaya, tuliro, balisa. Walang tiyaga. Paano kaya magkakaroon ng tiyaga? Hindi mo alam mangyayari. Paano mo malalaman ang mangyayari? Hindi mo tinitingnan ng mapa ng buhay, kundi ang Bible. Pang-apat, kasi ang mapa mo sa buhay, nasa pelikula. Si Jun Aristorenas. So dapat yung bida, laging panalo, laging patay lahat ng Hapon. Kaya pag hindi namatay ang Hapon, ikaw namatay, tuliro ka, ha? Sa Bible, sabi, hindi, nando ka na sa leon, hindi ka pa kakainin, kasi liligtas kita, hintay ka lang. Iba ang mapa mo sa wala kang tiyaga. Pang-apat, makalaman, nakasalalay ang tiwala sa lakas niya. Kaya si Pedro, imbis na makinig, manalangin, nanaga. Di ba sabi ko sa inyo, sasabihin ko sa inyo kung bakit ginawa ni Jesus nung tinanong, sino sa inyo si Jesus? Tapos sinagot niya, ego am I am. Tapos nabuwalat, basahin niyo Luke and John. Alam niyo kung ba't ginawa ni Jesus yun? He was protecting the disciples. Kasi kung si Pedro nanaga, 600 Roman soldiers. Patay si Pedro kung hindi pinakita ni Jesus. Sige, ako na lang kunin niyo. Huwag nyo nang gagalawin nyo, kundi tutumba uli kayo. Nakuha nyo? God was protecting the disciples. Kasi alam ni Jesus, hindi pa kaya mga disipulo na daanin yung pagkaka-aresto at pagkakapako sa kanila. Hindi pa nila kaya. They were not strong yet. Pero later on, sinong pinako ng patiwarik? Si Peter. Panahon na. But this time, another lesson for you, God protects us. Sabi niya sa Juan 18:8, Sabi niya kasi, whom do you seek? Sinong hinahanap niyo? Si Jesus. Sabi niya, ego am I am the covenant name of God, at nabuwal ang 1,000 tao. At nung tumayo na sila, sabi niya, ako si Jesus. Kung ako ang hinahanap ninyo,
Hayaan ninyong umalis ang mga taong ito. Alam niyo yung ginagawa ni Jesus dyan? He was protecting the disciples. Kita nyo, kaya ko kayong pabuwalin, ha? Let them escape. Kaya nakatakas po yung mga... I did not know that, eh. At muli, dadaling ko sa atin. Alam mo ba, pag ang Kristiyano nagka-problema, kinilo, sinukat. Pag nagka-problema ako, sabi, hindi kaya ni EJ yan. Kasi yung pagkaka-aresto, hindi pa kaya ng mga disipulo. Ano hindi kaya? Itatatwa nila ang pananampalataya nila pag sila ay pinaghahagupit na. Pero later on, all the disciples were killed as martyrs. Di ba? Kinaya nila. Pero ngayon, nung gabi yun, hindi pa nila kaya, hindi pa sila malakas. Took years with the Holy Spirit. Ang lesson dito, ikaw na Kristiyano, pag nagka-problema ka ngayon, kinikilo. Itong problema, bawasan mo, hindi kaya ni EJ. Nandiyan ka pa? Saan ko nakuha yan? Unang Korinto, walang tukso o pagsubok na dumating sa inyo na hindi karaniwan sa tao. Subalit tapat ang Diyos na hindi niya ipahihintulot na kayo tuksoin ng higit sa inyong makakaya. Kundi kalakip din ng tukso ay naglaan ng pag-iwas upang inyong makayang tiisin. Halos tapos na po tayo. In the suffering of Christ, pinoproteksyonan niya ang mga disipulo at tinuturuan niya tayo, the future church. He protected the disciples, He'll protect you. There is no temptation overtaking you except such is common to man, but God is faithful, who will not allow you to be tempted beyond what you're able, but with the temptation will also the way of escape. Kaya nagtumbahan yun. Kaya yung sinabing sila'y nag-alisan, hindi sila makakaalis unless Jesus showed power. Kaya nagtumbahan sila. Napakarami pong aralin dito sa ating pinag-usapang ito. Kahinaan ng karamihan, mga disipulo, at ang ehemplo ng kalakasan ni Jesus. Pagharap niya sa karamihan, nakita natin ang tapang at lakas ng Panginoon at tiwala niya sa Ama. Yun ang ating susundan. At ito sasabihin ko sa inyo, halos tapos na po tayo, makinig lahat. If you do not read your Bible, if you do not pray every day, tulad din ng huling habilin ng Panginoon sa mga disipulo, pag hindi mo pinag-aralan ng salita ng Panginoon, pag hindi ka nanalangin, yung pagsubok, coming soon, hindi mo kakayanin. Bibigay ka. Baka itatwa mo pa ang Panginoon. Sa kanyang konfrontasyon kay Judas, makikita mo ang pasensya ng Panginoon. Binibigyan niya sa kahuli-hulihan ng pagkakataong makapagsisi. At makikita mo rin si Judas, na halong nilalapitan ng Panginoon, lalong lumalaswa ang kasalanan. Napansin mo ba yan? Ang taong malapit sa Diyos at lumayo, grabe ang balik sa kasalanan. Pero makikita natin na ang Panginoon ay walang galit, walang pag-aalala, walang paglaban, at may tiwala sa Diyos Ama. Sa ginawa ni Pedro, sa kawalan ng katapatan, ang ipinamalas ng Panginoon sa kanya ay lubos na katapatan. So naiintindihan ng Panginoon yung ating kahinaan at tayo kanyang aakayin. At susukatin ang problema. Anong suliranin mo ngayon? Kinikilo yan. Kayang-kaya mo yan. There is a right response. Pero pag hindi tama ang response mo, malamang the trials will keep happening until you respond correctly. Kasi naandun yung katuruan. Nandiyan pa kayo? At sa hina ng mga alagad, na katulad natin, na makasarili, ang pinakita niya, suporta, kalinga at pagmamahal. This is the Lord Jesus Christ. Bakit na, alam nyo, bihira ang church na pinag-aaralan to ng ganito kadetalyado. Pero napaka-importante na malaman natin ng ganito kadetalyado ang ehemplo ng Diyos na nagkatawan tao. This is the perfect example. Alam nyo, mahirap tong mensahe to. Sabi ko kanila, mahirap yung mensahe. Pero, alam nyo, pag nakatayo ako sa inyo dito, sabi ko, Lord, basta i-deliver ko ng matapat. Kasi ang katotohanan ng Diyos, hindi nakasalala yan sa
galing ng pastor. Siyempre, dapat nag-aaral ako. Alam ng misis ko yan. For 2 weeks, I wake up 3 a.m. para pag-aralan. Tapos pag-deliver ko, sa tingin ko, kulang pa rin. Ano? Pero dahil ang banal na Espiritu Santo na nananahan sa inyo, hindi mo mamamalayan. 1 month from now, 6 months from now, 1 year from now, huhugutin ng banal na Espiritu Santo. Hindi yung sinabi ko, kundi ang sinabi sa Biblia. And He'll strengthen you. Because faith comes by hearing a word about Jesus Christ. Let's pray. Panginoon, salamat po at bumaba kayo dito sa lupa. Nagkatawan tao at namatay para sa makasalanang katulad ko. Yung iba po, Panginoon, di namin maunawaan. Why a sovereign God? How you would be man and die for sinners like us. All we understand is our sin. Yan lang po naunawaan namin. And we thank you because we have a realization of sin. Salamat, Panginoon, sa banal na kasulatan na nagsasabi sa amin na dapat naming labanan ang masama. Salamat sa ehemplo ng Panginoong Hesus. Turuan mo kami magbantay at manalangin. Doon sa mga nagiging alahudas, pero totoong Kristiyano, gisingin mo kami, Panginoon, kahit disiplinahin, mahirap na panalangin. Ngunit kung kami matututo, hinihiling namin na kami iyong palakasin. I pray for those who have problems today, na sana may encourage sila, Panginoon, na kahit anong danasin nila sa kanilang buhay, ito'y iyong kontrolado. Huwag kami magrebelde, bagkus kami po ay tumawag at umiyak sa inyo. Sapagkat nag-iintay ka lamang na humingi ng pagsusumamo namin. Pinapanalangin ko, Panginoon, na sana kayo na po ang magpuno ng aming napakaraming kakulangan. Doon sa mga dumadanas ng matinding hinagpis, I pray for them, Lord, that they will find comfort in prayer and reading of your word. Salamat, Panginoon, sa iyong kasulatan na iniwan mo sa amin. Sana ito'y bigyan namin ng pahalagahan at ito'y aming sunurin. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus, na aming tagapagligtas. Amen. Palakpakan po natin ang ating